Hello mga niguniga, gwapa. Andito ako sa Deuteronomy. Babasahin ko lang yung 25 buo. Kapag may usaping iniharap sa hukuman, pagpapasyahan ito ng mga hukom. Pawawalang sala ang walang kasalanan at hahatulan ang may kasalanan. Ang may sala. Kung ang angkop na parusa ay palo, padadapain ng mga hukom ang may sala. At ang papaluin ayon sa bigat bakit ganito? Nabasa ko kanina ng sala. 40 palo ang pinakamaraming ibibigay na may sala. At higit dito ay paghamak na sa parurusahan. Sa pinarurusahan, huwag ninyong tatalian ang bibig ng bakang gumigiik. Ang pag-aasawa uli ng babaeng balo. Ay, hindi pala ito na. Kung mamatay na walang anak ang isang lalaking may asawa, ang balo niya ay di maaring mag-asawa sa iba. Dapat siyang pakasalan ng kapatid ng namatay at ito ang tutupad sa tungkulin ng kapatid na namatay. Ang unang anak nila ay isusunod sa pangalan ng namatay upang hindi mawala sa Israel ang pangalan nito. Kung ayaw ng kapatid ng namatay na pakasalan ang balo, dudulog ito sa matatanda ng bayan. Sasabihin niya, ayaw niyang panatilihin ang pangalan ng kanyang kapatid. Ayaw niyang gawin sa akin ang tungkulin ng kanyang kapatid. Kung magkagayon ang kapatid ay yumao, ay ipatatawag ng matatanda at papayuhan. Kapag tumanggi pa rin, lalapitan siya ng balo. Hahablutin ang sandalyas niya saka lolorihan sa muka. Sabay-sabi, ganyan ang dapat gawin sa taong tumatangging panatilihin ang pangalan ng kanyang kapatid. Ang sambahayan nito ay makikilala sa buong Israel sa tawag na ang sambahayan ng inalisan ng sandalyas. Iba pang tuntunin. Kapag may dalawang lalaking nag-aaway at ang asawa ng isa ay lumapit upang tulungan ang kanyang asawa at hawakan ang ari ng kalaban, puputulin ang kamay ng babaeng yaon. Hindi siya dapat kaawaan. Huwag kayong mag-iingat. Nag-i-react yung Holy Spirit ko dito sa 11. Kapag may dalawang lalaking nag-aaway at ang asawa ng isa ay lumapit upang tulungan ang kanyang asawa at hawakan ang ari ng kalaban, puputulin ang kamay ng babaeng iyon. Hindi siya dapat kaawaan. Huwag kayong mag-iingat ng dalawang uri ng pabigat na timbangan, isang mabigat at isang magaan. Huwag din kayong mag-iingat ng dalawang takalan ng isang malaki at isang maliit. Ang tamang pabigat ang gagamitin ninyo sa timbangan at ang gagamiting takalan ay yaong husto sa sukat upang mabuhay kayo ng matagal sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh ninyong Diyos. Lahat ng mandaraya ay kasuklam-suklam sa kanya. Ang paglilipol sa angkan ni Amalek. Karugtong pa to Huwag ninyong kalilimutan ang ginawa ni Amalek sa inyo nang kayo'y nasa daan mula sa Ehipto. Sinalakay niya kayo nang kayo'y lupaypay sa hirap at pinuksa ang mga kasamahan ninyo sa hulihan. Kawalan iyon ng paggalang sa Diyos kapag nilupig na ninyo ang inyong mga kaaway at panatag na kayo sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh. Patayin ninyong lahat ang mga Amalekita roon. Yan lang po amin dito sa buong 25 po ng Deuteronomy. Matuntunin ng mga batas at sa mga pandarayang timbangan na may pabigat na may magaan, at saka yung mga takalan
mga takalan na malaki at maliit at tungkol doon sa mga mag-aaway na magkapatid. Tapos umano yung lumapit yung kanyang asawa para tumulong, at inano yung nung kalaban, maring putulin ang kamay ng babaeng yaon. Hindi dapat kaawaan pagka ganun. At saka ito naman, pag may parusa, hatulan ka ng 40 palo dito. Hindi naman to batas dito sa atin. Pag may sa hukuman pa walang sala ang walang kasalanan at hatulan ang may sala. Kung angkop sa parusa ay palo, padadapain sa hukom. Yun, 40 palo. Pag lumampas na doon ang 4 ay karasa na, paghamak na yun. Paghamak na sa pinarurusahan, hindi na tama pag lumampas. Ito naman sa babaeng balo, yung kwento doon, pag namatay yung kanyang asawa, yung kapatid ang maghahalili. Pag ayaw niya, para hindi mawala daw yung palang pangalan. Pag ayaw niya pala, hawlisin yung sandalyas at yuraan niya to. Lurhan ng muka, lulurhan sa muka. Anong lulurhan sa muka? Duduraan sa muka yata to. Kasi ayaw niya sa ng kanyang kapatid. Basahin nyo na lamang po ito yung mga tuntunin ng Panginoon noon para sa kanila dati. At ito ang mga meron na to sa bagong batas na binigay sa atin ng Panginoon. Meron pa rin luma at may iral pa rin naman to. Yung mga pandaraya, anak ko po. Itong pamalo sa ibang bansa to ginaganap to sa ibang bansa. Itong huli naman, inutusan silang patayin ang lahat ng mga taga roon, mga Amelita roon. Itong panghuli sa angkan ni Amalek. Iba na to. Yun lang po binigay sa akin ngayon ng aking Holy Spirit. Tinuro niya ako doon sa Salamat po sa Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit. Deuteronomy 25. Binasa ko yung buong 25. Tsaka binigyan din ako ng kanina, yung maliit lang yung verse. Salamat po muli. God bless everyone.